Nagsimula sa kalunos-lunos na epekto ng pandemya. Takot, inip, lungkot, pangamba at luksa ang laging nadama. Maraming namimigati na mga pamilya dahil nawalan na ang mahal sa buhay nila. Bumagsak ng todo ang ekonomiya. Sa pag-aaral, napakahirap ang panibagong sistema. Gutom, delubyo at pang-ulila. May pag-asa pa ba kaya? Nasalanta ng mga malupit at napinsalang mga bagyo ang ating buhay, bahay at trabaho. May pag-asa pa bang makaahon tayo? Kaibigan, ikaw ay ating inaanyayahan sa pag-aawitan at papawiin ang ating bigati, inip, lumbay at kalungkutan. At sa masayang pakikinig ng banal na kasulatan na nagbibigay kasiguruhan sa nagugulumihanan. Tuklasin ang pinakamaganda para sa iyong pamilya. Sa mundong ito ay may maraming mga paasa, ngunit kay Kristo ay may pag-asa. Ang pag-asa ko'y natatag sa kabanalan at hirap ng anak Jesus na kanyang higit sa larawang lahat. Si Kristo'y batong matibay na ating kinasaligan. Kaya ng buhangin lang. Maging alon mang masasal ng bagyo'y di mailuwal. Ang pag-asa sa biyayang
di gaya ng buhangina. Si Kristo'y batong matibay, di gaya ng buhangina. Ang pag-uusapan po natin sa mga oras na ito ay tungkol sa paghuhukom. Ano itong paghuhukom na ito? Isang mabuting bagay na patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat iniisip natin na ang paghuhukom ay ang katapusan ng sanglibutan o ang pagparito ng ating Panginoon. Mayroon po talagang hukuman na sinadyang iniayos ang ating Diyos upang hatulan ang tao sang-ayon sa kaniyang mga gawa. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po o dakila naming Diyos. Patuloy kaming nakapag-aaral ng iyong banal na salita upang kami ay patuloy na magkaroon ng pag-asa kay Kristo na sa pamamagitan ng mga unawa at karunungang ito na inihahatid sa amin ay maunawaan namin ang banal na panukala ng aming dakilang Diyos para sa sangkatauhan at kami ay magmana ng buhay na walang hanggan. Alang-alang pong lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Paghuhukom. Ano itong paghuhukom na ito? Paano, kailan, saan, sino? Atin po itong pag-aaralan ngayon. Ganito po ang unang talata. Ikalawang Korinto, 2 Corinthians 5:8. Isusulat po ninyo ang mga talatang aking binabanggit at re-reviewin po ninyo pagkatapos ng pag-aaral para patuloy ninyong maalala at patuloy na matanim sa ating isipan. 2 Corinthians, Ikalawang Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Narito ang mga pasubali sa harapan ng hukuman. Kagaya rin ng ating hukuman dito sa ibabaw ng lupa. At ang hukumang ito, ang tawag ay hukuman ni Kristo. Judgment Hall. At sa pamamagitan ng mga paghatol na ito, ay bibigyan daw tayo ng gantimpala sang-ayon sa ating ginawa ng ating katawan. Itong katawan nating ito, mata, tainga, isip, bibig, kamay, paa, ang ating buong katawan, ang ginawa nito, kapag hindi mabuti, ay masama. Dalawa lang ang pupwedeng kalagyan ng gagawain ng ating katawan. At anumang bagay na ating inisip, at anumang bagay na ating motibo, anumang idinulot ng kasamaang ito, ay mahahayag sa hukuman ni Kristo. Romans 14:12. Aklat ng Roma 14:12. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili. Personal po ito, personal. Babae, lalaki, anak, kapatid, o sino man sa atin sa ibabaw ng lupa. Si San Pablo ay nagbigay ng paalaala na tayo, personal, nahaharap sa hukuman ng Panginoon. Nasisiya sa atin ang ating pagkatao. Sabi kanina, pati mabuti, pati masama, anuman ang bagay na ating ginawa, isusulit natin ito, ipagsusulit natin. Parang examination, pagsusulit sa paano tayo nabuhay sa ibabaw ng sanglibutang ito. Tayo po ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Kaya po natin pinag-aaralan ang mga paksang ito ng banal na kasulatan. Ay dapat po ninyong mapansin upang tayo'y makaiwas sa mga bagay na masama. Ngayon, ito naman ay ating pinag-aaralan upang tayo ay makapaghanda na hindi sana tayo makagawa ng bagay na masama. Ang halimbawa po niyan ay sa mag-asawa, punta muna tayo sa mag-asawa.
Kapag ka po ang lalaki ay nakagawa ng masama sa babae, sa asawang babae, kagaya ng masakit na salita, kagaya ng pananakit, yan ay mga bagay ng pang-aabuso sa mga babae, yan po ay hindi nakakalimutan ng mga babae. Kaya huwag po tayong gagawa ng masama sa ating asawa. Hindi po nila yan makakalimutan. Kasi yung kanilang tindi ng pagmamahal sa atin, kapag ginawa natin sila ng masama, hindi nila yan makakalimutan. At magkakaroon sila ng katutubong galit na tataglayin nila habang buhay. Kaya nga, ang pag-aaral na ito ay upang makaiwas tayo sa paggawa ng masama. Itanim po natin sa isip natin na lahat ng ating ginawa ay ipagsusulit natin sa hukuman ni Kristo. Unang Pedro 4:17, 1 Peter 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ay ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Dumating na raw po ang panahon ng paghuhukom. Simula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon, ang sabi ni San Pedro, dumating na. Ang iba doon ay nauna ng hinatulan kung sila'y maliligtas o hindi. Sa idinami-dami ng mga tao, kailangang magdaan lahat. At ang sabi diyan, kung sakaling dumating ang panahon na atin, pangalan na natin ang tawagin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Ano ang ibig sabihin? Ang paghatol ng Panginoon ay depende sa kung paano natin sinusunod ang Bible. Kaya po tayo ay patuloy na nag-aaral ng Biblia upang maunawaan natin ang banal na kasulatan. Ano ang mga laman nito? Magbasa po tayo ng personal. Personal po tayong magsaliksik ng Biblia. Huwag po tayong umasa lamang sa mga tagapagpaliwanag at tagapagsalita. Matuto po tayong magsaliksik ng sarili natin upang tayo'y tumibay sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Sapagkat pag dinatnan tayo ng ating kapanahunan, lalo na pong mahirap pag-aralan ang banal na kasulatan. Ang tao po, pagka tumatanda, lumalabo mata. Kung saka pa tayo magbabasa, mahirap na. Ngayon po, maliliit ang salita ng Biblia. Maliliit ang letra. Kung kailan tayong mahina ng tainga, saka tayo makikinig ng pag-aaral, mahirap na po. Baka tayo abutan ng matinding karamdaman, lalong hindi na po natin maunawaan ang banal na kasulatan. Ngayon pa po, magsaliksik na po tayo. Takdang araw ng paghuhukom. Talagang nagtakda ang Diyos. Aklat ng Gawa 17:31. Acts 17:31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kaniyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Ang ebidensya na talagang mayroong paghuhukom, ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na mag-uli. Upang ang lahat ng nagsitanggap sa Kanya bilang Kaniyang personal na tagapagligtas ay Kaniyang gagantimpalaan, at ang mga tumanggi sa Kanya ay hahatulan ng walang hanggang pagkapaham. Kaya ang pangangaral pong ito ay aming pagtugon sa paanyaya at panawagan ng Panginoon na ibalita ang mabuting balita sa buong sanglibutan, sa lahat ng bansa, sa lahat ng wika, sa lahat ng bayan. Kailangan pong maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon sapagkat malapit na ang araw ng paghuhukom. 7. At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Ito ang pabalita na lagi naming sinasabi. Matakot tayo sa Diyos. Sundin natin ang Kaniyang mga utos. Ano pang sabi? At magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kaniyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ito po ang pabalita sa huling panahon.
Kailangan ang tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Sapagkat kapag ang isang tao ay walang takot sa Diyos, lahat po ng gusto niyang gawin ay gagawin na niya. At ang kanyang sarili ay gagawin na niyang Diyos. O kaya naman, ang mga bagay ng sanglibutang ito ay siya niyang gagawing Diyos. O kaya naman, ang kalayawan ng sanglibutang ito ay siya niyang gagawing Diyos. Lahat ng kanyang maibigin, ang lahat ng kanyang gustuhin ay kanyang gagawin. Bakit? Sapagkat wala siyang takot sa Diyos. Ito pong mga kasamaang ito, mga kasinungalingang ito na ating nakikita sa ibabaw ng sanglibutan, ay bunga ng kawalang takot sa Diyos. Ngayon pong panahong ito, ang tao ay hindi makapagsamba. Bunga ng pangyayari sa ating panahon. Subalit ang sabi pa rin dito, sumamba tayo sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Ang mahalaga po sa atin ay sumamba tayo sa ating Panginoon na may lalang ng sanglibutan. Kailangan pong makilala natin ang Panginoong Diyos. Lahat ng tumalikod sa Diyos, lahat ng hindi kumilala sa Diyos, lahat ng hindi sumamba sa Diyos, kailangang mapabalitaan natin na makapagsisi bago dumating sa kanila ang araw ng paghatol o ang araw ng paghuhukom. Larawan sa hukuman, Daniel 7:9-10. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay, at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo, ang Diyos Ama. At ang kaniyang suot maputing parang niebe, at ang buhok ng kaniyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kaniyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Kaya ito ang ating Diyos Ama sa langit. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kaniya, at maka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda, at ang mga aklat ay nangabuksan. Ang ibig sabihin, nakahanda ang hukuman ng Diyos sa kalangitan. Nandoon ang libo-libong mga anghel na siyang nagpapatotoo, na siyang nagbabantay sa atin, na siyang nagtatala ng ating ginagawa, maging ito ay mabuti o masama. Kapag tayo'y gumawa ng mabuti, itatala sa aklat ng alaala. Kapag tayo'y gumawa ng masama, ilalagay sa aklat ng kasalanan. Kung tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, isusulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya ang sabi diyan, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ito yung mga ebidensya na gagamitin sa araw ng paghukom. Itong aklat ng buhay ay nakasulat sa aklat ng Apokalipsis 20:12. Revelation 20:12. Aklat ng buhay. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Meron pong 3 aklat. Aklat, ibang aklat, at aklat ng buhay. Ibig sabihin, ito ay mga kinasusulatan ng mga ebidensya paano nabuhay ang tao. At sa pamamagitan nitong mga aklat na ito, na kinatalaan, nagre-record po sa langit, ang ating mga pangalan ay nandoon sa langit. Kahit gaano karami ang mga pangalan at nagkakapare-parehas, alam yan ng kalangitan kung sinong tao ang tinutukoy. Kaya napakahalaga ng kaluluwa sa paningin ng Diyos. Alam ng Diyos ang pangalan ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos ang ugali at likas ng bawat isa sa atin. Pero kailangang matala upang hindi tayo makapangatwiran pagdating ng araw. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon, ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon.
at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. Kung mayroon po tayong gagawain na mabuti, ito ay masusulat sa isang aklat. At ang tawag sa aklat na yan ay aklat ng alaala. Lahat ng mga dalangin natin ay masusulat diyan. Lahat ng mabubuting kaloob ay masusulat diyan. Lahat ng ating pagtitiis at pagpapagal ay masusulat diyan. Lahat ng ating mga gawa ng pag-alaala sa Panginoon. Lahat ng ating paggunita sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng mabuting pagpapahayag, nahandiyan po. At sa ibang aklat naman, aklat ng kamatayan, lahat ng aklat ng kasalanan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, talagang walang lihim na hindi mahahayag sa harapan ng hukuman ng ating Panginoon. Ito po ang sabi. Aklat ng Ecclesiastes 12, 13-14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Patuloy at paulit-ulit nating ipinaliliwanag ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Ang mga tao ngayon ay ayaw ng kautusan. Sa loob ng tahanan, sa loob ng bahay, ang mga bata ayaw ng mayroong palatuntunan, ayaw ng may kautusan. Ang gusto nila, silang masusunod. Gusto nyo ba na ganyan ang mangyari sa ating mga anak? Ang mga tao sa kapaligiran, sa lipunan, sa lansangan, sa palengke, sa lahat, ayaw nila ng mga batas. Ayaw nila ng mga palatuntunan. Ang gusto nila, gagawin nila ang kanilang magustuhan. Ano ang mangyayari sa ating sanglibutan? Kaya po kami, patuloy kaming nag-aanyaya sa inyo. Pahalagahan po natin ang 10 utos ng Diyos. Yan po ay 10 moral na kautusan ng Diyos na nagbibigay ng detalyadong pagkakataon na gawin natin, sundin natin, upang hindi tayo malagay sa kabaligtaran nito. At ang kabaligtaran nito ay nangangahulugan ng kasamaan. Bakit? 14. Ecclesiastes 12:14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Lahat, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ang mga masasamang elemento ba ng lipunan ay ginagawa ng lihim o hayag? Ang masasamang mga kasalanan, kalimitan ay ginagawa ng lihim. Subalit mayroong mga pangyayari ngayon, huling araw na talaga, malapit na talagang wakasan ang sanglibutan ito. Pambihira na ang kasamaan ng sanglibutan. Ang mga kasamaan sa lansangan ay mulat na nakikita ng mga mata ng mga bata. Ang mga kalupitan at ang mga kasamaan ay nasasaksihan na ng mga bata. Sa harapan ng telebisyon, sa mga gadget, sa cellphone, sa laptop, sa mga mass media, anumang mga masamang impluensya ay hayag at maliwanag sa mata ng mga bata. Masamang salita. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Ay alalahanin po ninyo, ang 3 utos ng Diyos ay huwag mong babanggitin ang salita ng Diyos sa walang kabuluhan. Ito po ay isa sa ating ipagsusulit sa araw ng paghuhukom. Tayo ay mga Kristiyano, minsan wala tayong ingat sa ating pagsasalita. Hindi natin namamalayan. Binabanggit natin ang pangalan ng Diyos. Binabanggit natin ang pangalan ng Panginoon sa mga bagay na walang kabuluhan. O kaya naman, ay naniniwala tayo o kaya naman nagsasalita tayo ng mga kasinungalingan. Anumang lahat ng salita, maging mabuti o masama na lumabas sa atin, napakarami po iyon.
Lalo na po ang mga babae sa loob ng tahanan. Ang mga babae po ay napakaraming salita. Kailangang mga lalaki maunawaan nyo ang sinasabi ng ating asawa. Sa karamihan ng salita ng mga babae, siyempre marami dyan ng mali. Kaya tayong mga lalaki, madalas na nangangatwiran. Conforme naman tayo nangangatwiran ng mga lalaki, lalong humahaba ang kasasalita. Kaya ang mainam sa mga lalaki, basta makinig na lang tayo. Makinig na lang tayo. Kasi pag nangatwiran pa tayo, lalo pang dadami ang kanilang sasabihin. Lalong hahaba ang usapan. Kaya oo lang ng oo. Oo lang ng oo. Ang puntos dito ay ipagsusulit po natin yan. Lahat ng mga salita na yan ay ipagsusulit natin sa araw ng paghuhukom. 10 utos ang basihan sa hukuman ng Diyos. Santiago 2, James 2:10-12. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Isa lang daw po ang labagin natin sa 10 utos. Sapat na upang tayo'y maging makasalanan. 11. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Lahat ng lumalabag sa kautusan, ang tawag ay suwail. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Si Santiago po na alagad ng Panginoon, maigsi lang ang kanyang sulat, pero nasabi niya ito, ganyan ang inyong salitain. Ipangaral sa mga tao ang kautusan, sapagkat sila'y haharap sa hukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ang sumusunod po sa kautusan ay siyang malaya. Merong salita na ang sumusunod sa kautusan ay siyang alipin. Hindi po. Ang sumusuway sa kautusan ay nasa bilangguan na po. Hindi sila malaya. Ang sumusuway sa kautusan ay hindi malaya sa kanyang konsyensya. Pero ang sumusunod sa kautusan ng Diyos, malaya ang konsyensya, malaya siyang nabubuhay at hindi siya nakabilanggo. Aklat ng Apokalipsis 12:9 and 10. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng Diyos at ang kapamahalaan ng kaniyang Kristo, sapagkat inihagis ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng Diyos araw at gabi. Ito palang matandang dragon na ito, ito palang Diablo na ito palang Satanas na ito, siya ang dumadaya sa mga tao. At pagkatapos, pag tayo'y nagkasala, siya rin pala ang tagapagsumbong sa Diyos. Siya ang tagapagsumbong. Kaya sa harapan ng hukuman ng kalangitan, si Satanas ang tagapagdemanda. Alam ni Satanas ang lahat ng kasalanan na ating ginawa. Kaya niyang ipaalaala sa atin na isa-isa ang lahat ng ating kasalanan. Si Satanas ang tagapagsumbong sa hukuman ng Diyos. Mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Binanggit doon, mayroon dong hukom. Ang Ama sa langit, mayroong mga saksi, ang anghel. Binanggit doon ang mga aklat ng sinasulatan ng ebidensya. Binanggit ang kautusan na doon tayo ipagsasakdal na siyang basihan ng ating kasalanan. Binanggit ang tagapagsumbong, si Lucifer, si Satanas. At dito, ang ating tagapamagitan ay ang ating Panginoong Hesus. Naroon siya sa kanan ng Ama sa luklukan ng Diyos sa kalangitan upang mamagitan sa inyo at sa akin. Anumang ating hilingin sa pangalan ng ating Panginoon,
ganon ang ibibigay sa atin ng ating Diyos Ama sa kalangitan. Kaya, kinakailangang magkaroon tayo ng kasigurahan ng pag-asa kay Kristo. Ano itong pag-asa kay Kristo ngayon sa harapan ng hukuman ng Diyos? Si Kristo ang ating kuhanin na attorney. Siya ang ating abogado. Siya ang ating tagapamagitan sa Diyos. Kapag sinabi niyang, Ama, namatay ako dahil sa kaniyang mga kasalanan, sapat ang aking dugo upang humugas ng kaniyang maruming kasalanan. Ang nakalagay doon, forgiven. Kahit gaano karami ang kasalanang ating nagawa at tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, tayo ay mayroon tagapamagitan sa langit, si Kristo ang matuwid. Sabi pa ng ating Panginoon, Lucas 12:8 and 9, At sinasabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga anghel, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Dadapwat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Kaya mga kapatid, ipahayag natin sa mga tao, tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. At ang gantimpala naman ito, ang ating Panginoon, ipapahayag niya ang ating pangalan sa mga anghel at sa Ama sa kalangitan. Anong ibig sabihin? Tayo'y nagtagumpay sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tiyakin po natin ang pag-asang ito kay Kristo, na tayo'y mayroong tagapamagitan sa hukuman sa kalangitan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa iyo, mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Ang wawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init na walang katulad, lahat ng nasa ulan, bawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa,
tayo. Diyos naming dakila sa kalangitan. Manalangin po tayo. Diyos naming dakila sa kalangitan. Sa sandaling pong itong ipatuloy kaming lumalapit sa iyong makapangyarihang luklukan sa kalangitan. Sa kapangyarihan ng iyong kadakilaan, binigyan mo kami ng kasiguruhan ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na namatay doon sa krus, na siyang umako ng lahat ng aming mga kasalanan upang kami ay hindi mapahamak sa kamatayan ng impyerno. Alalahanin po kami, O Diyos, bilang abang kaluluwa na patuloy na umaas at nagtitiwala sa dakilang kapangyarihan ng aming Diyos, na siyang magliligtas sa amin sa kapangyarihan ng kasalanan ng sanglibutang ito. Pagpalain po kami sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong banal na salita, ang iyong kabutihan at kagandahang loob managana sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa napakagandang mensahe. Nawa po ay may mapulot tayong aral. At napapasalamat po kami sa mga taong nagsiganap. Bukas po ulit, bumalik po kayo at sumubaybay pa po kayo ulit sa programang ito. Salamat po. God bless us all.